Hello guys! What's up? Royce the Vlogger ng South Korea. May share lang ako sa inyo, so dadahan-dahanin ko lang yung salita ko. Alam ko mas magaling ako magsalita ng dahan-dahan, hindi yung pasigaw-sigaw lang tayo. Kumuha ako ng tax ko. Nagpa-update ako year 2022 at year 2023. So, sumahod pala ako ng 35 million won noong 2022. Buong taon to 12 months, 35 million won. At ito namang 2023 ko, sumahod naman ako ng 40 million won ng isang taon. Dito mo total siya ng 75 million won? Tama ba? Paki-convert nga sa peso kung magkano yung 75 million won. So ang pinagtataka ko, saan napunta tong pera na to? Hindi ko alam, ang laman ng bangko ko konti lang pero sumahod ako ng 75 million won within 2 years lang. So guys, baka nagtatanong kayo, ba't ako kumuha ng ganito? Ba't ako nagpa-update ng tax ko? So, baka kasi pinasukan ako ng ibang company. Yan. Kasi minsan ginagamit ng ng ibang tao yung ARC natin o yung bank account natin sa pag-a-Arrowbyte. So, ang Arrowbyte is yung nagsa-sideline ka sa ibang company. May kaibigan kasi ako dito sa South Korea na nagpa-update siya ng tax niya at nakita doon yung iba't ibang company. May 100,000 won, may 200,000 won, may 300,000 won. So kapag nag-apply ka ng E7-4, lalabas yan dito kasi i-update nyo to kukuha kayo nito, a-update nyo to. So baka ma-denied lang kayo sa immigration. Ang iniisip ko guys, siguro kung kuripot akong tao, siguro hindi ako tumagal dito sa Korea ng 8 taon. Siguro mga 2, 3, 4 na taon lang ako dito. Umuwi na ako kasi sa isang taon kaya mong umipon ng 1 million pesos kung kuripot ka. Ang problema, hindi kasi ako kuripot Pag may gusto akong bilhin, binibili ko talaga. Pagkain, gamit, pero hindi naman yan once in a blue moon lang ako pag bumibili ako ng mamahaling gamit. Saka pinag-iipunan ko rin yun and then iniisip ko rin kung worth it bang bilhin yun. Kaya sa mga papunta na rito sa South Korea, mga kaibigan, sa mga followers natin dyan sa Pilipinas, mag-ipon lang kayo. Siguro yung mga 50% ng sasahurin nyo, ipunin nyo and then yung 50% padala nyo sa pamilya nyo. Ang nasa isip ko ngayon, kung saan napunta yung pera ko na yun, kasi breadwinner kasi ako So akin nakaasa yung pamilya ko. Siyempre ako lang yung may kayod sa amin, ako lang naman yung nakapag-abroad sa pamilya namin. Kaya nung unang kontrata ko, bigay ako ng bigay. Pero itong pangalawang kontrata ko, iniipon ko na talaga siya. So kung maaga ko nga lang naisip na dapat nagpundar na ako ng lupa, unang taon ko pa lang dito, baka ang dami ko ng lupa, baka ako may pinakamaraming lupa sa Kabikulan. Pero ngayon ko lang kasi naisip yan Totoo talaga yung sinasabi ng iba na dapat pumaikot ka doon sa may mga pangarap din sa buhay. Kasi pag hindi ka pumaikot doon at pumaikot ka sa mga walang pangarap, wala ka rin pangarap. Nagigets nyo ba yun? Ang gulo kahit ako naguluhan ako Ang daldal ko na naman. Kaya sa mga EPS worker dito sa South Korea, try nyo rin magpa-update ng tax nyo. Baka mamaya napasukan na ng iba't ibang company yan. At mga kaibigan, sa mga followers ko dyan, mahigpit ko pong sasabihin sa inyo wag na wag kayong magpapahiram ng ARC nyo. Inyo lang yan, wag nyong ipapahiram. At wag kayong bigay ng copy ng ARC nyo. Doon lang sa mapagkakatiwalaan. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Next vlog natin, pag-usapan naman natin yung mga ideal business na pwede natin gawin once natapos na ang kontrata natin dito sa South Korea. Or sa ibang bansa, hindi lang sa South Korea. So hanggang dito lang, peace out. Alam nyo na ang dapat gawin. Subscribe, follow sa aking page sa Instagram, sa TikTok. Peace out, Royce the Vlogger ng South Korea. So ayun po what's up sa inyo mga pa? Like, comment, and subscribe kay Royce the Vlogger para ma-update kayo sa mga bagong vlog! Thank you, Mosing. Isa din ako, boss. Speechless.